Sa kaugnay na balita, iginiit ng dating COA auditor kung bakit hinahanapan ng liquidation ang Vice Presidente sa paggastos ng pera ng taong bayan kahit na itinuturing itong confidential funds. Live mula sa Senado, nakatutok si Patrick Gupo. Patrick, may lumutang pa bang ibang pinagkagastusan ng confidential funds na walang naisumiting dokumento ang Vice? Zarina, pagkatapos nga ng cross-examination ng depensa ay muling itinuon ng prosecution ang pagdinig sa mga natuklasan ni dating COA State Auditor na si Roderick Wamil kaugnay ng paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President. At giit nga ng prosecution na kahit confidential ang pondo ay nananatili ito na pondo ng bayan na dapat ay may sapat na liquidation, dokumento at pananagutan. Sa pagpapatuloy ng testimonya ni dating COA ICFAO Auditor Roderick Wamil, ipiniliwanag niya na ang confidential operations ay hindi personal na naobserbahan ng mga auditor. Aniya, ang kanilang audit ay nakabatay lamang sa mga dokumentong isinusumite ng ahensya. Sa cross-examination ni Attorney Michael Powa, kinumpirma ni Wamil na ang mga Special Disbursing Officers ng OVP at DepEd ay authorized na tumanggap at mag-encash ng mga confidential funds. Sa redirect examination, muling binigyan diin ng prosecution ang pinaka-issue ay ang pananagutan sa paggamit ng pondo. Lahat ng information na hinihingi sa inyo, kagaya ng sang ginastos, yung milyon-milyon na yan sa medicine. Oy, bawal yan. Confidential yan. Pwede ba yan, Mr. Witness? Hindi po. Since ang confidential fund po ay public fund, so dapat po ay properly accounted po ito. And since ang involved po ay confidential fund, so it must follow the strict accounting and auditing guidelines po to prevent misuse. Pa ni Wamil na walang anumang probisyon sa 2015 Joint Circular na nagpapaliban kay Vice President Sara Duterte sa obligasyong mag-account sa paggamit ng confidential funds. Idiniindi niya na ang kabiguang mag-liquidate ng mga pondo kapag hinihingi na ito ay maaaring maging prima facie evidence of misuse. Actually, yung presumption of misuse kasi nasa item 8.3 na kapag hindi nag-liquidate or failure of liquidation of the accountable officers upon due demand shall be a prima facie evidence that such fund has been put to personal benefit or misuse. Yes. Zarina, bago mag-adjourn nga ang pagdinig kanina ay natasa naman ni Presiding Officer Francis Chis Escudero ang pagpapa-issue ng sabina kay Silene May Del Ocampo na isa ring witness mula sa COA ICFAO para humarap sa Senate Impeachment Court mula August 5 to August 11. At ipagpapatuloy naman bukas ang mga pagtatanong o interpolation ng mga senator judges kay dating COA Auditor Wamil kaugnay ng kanyang testimonya sa audit ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Zarina? Maraming salamat, Patrick Gupo.